taga-Viva, syempre pasabi ko nga nung nakaraang episode or doon sa previous episode natin about Meme Vice Ganda na alam mo yan, queer baiting issue nila ni Sian Lim na kinikwento niya, although hindi niya talaga pinangalanan kasi nagkaroon ng vlog episode itong si Meme Vice kasama yung mga kaibigan niya sina Kalad Karen, si Sassy something at saka isa pang bading na napag-usapan itong queer baiting. Ang ibig sabihin nito sa termino sa ano ngayon sa mundo ng LGBTQ is yung alam mo yung nakikipaglandian na parang alam mo yun may isang straight guy or isang lalaki na alam mo yun para mapag-usapan or somehow na nagkasama nga kasi sila sa showtime nung araw bilang mga ano yun, kasi may mga sayaw-sayaw nung araw, mga dance competition na ang main host nga si Navong. Tapos kasama sina ano dito. Natatandaan ko pa to nung mga panahon na meron parang sa Twitter nung araw na X na ngayon na talagang nag-exchange sila ng mga alam mo yung papansin to gain engagement. Naalala ko pa yun yung nagkikipagbardagulan si Vice Ganda kay Alessandra De Rossi, kay Kian Cipriano, tapos ito nga siguro si Sian Lim. Although dito sa vlog, hindi niya pinangalanan, yung sinasabi niya o tinutukoy niya, inilalarawan niyang isang male personality na nung umpisa, pareho silang nag-uumpisa pa lang sa showbiz, ay naging parang ka-love team niya or ka-tandem niya dito sa show ng It's Showtime at pinag-aano sila, tinutokso sila. Tapos ang nakakaloka lang doon sa kwento ni Meme Vice, sinabi niya na itong male celebrity na ito, na sumikat din naman, nung nag-uumpisa nga na hindi pa ito sikat, is parang dahil sa tuksuhan nilang dalawa, o landian, okay, that's the right term, landian nilang dalawa, nagkaroon ng maraming engagement, maraming following, hanggang sa malink na ito sa isang kilalang celebrity, female celebrity, at nagkaroon ng love team, at sinabi kinikwento doon ni Vice, na parang dumating sa punto or umabot sa punto na parang dinedman na siya or parang pinalalabas na hindi na siya kilala or what na pag nagkikita sila sa mga showbiz gatherings or what, hindi na siya pinapansin kasi nagkaroon na nga ng pangalan at yun na, umangat na ang career. Pero ngayon daw, hindi na, parang wala na, hindi na masyadong active. O, di ba? So, ang mga netizen, nag 1+1+1, tapos alam mo naman, ang gagaling nila maghanap ng mga ebidensya, no? At sinabi nga nila, pinangalanan si Sian Lim bilang siya nga siguro yung tinutukoy. Kasi kung si Kian Cipriano yung parang hindi naman ako din maano. Kasi si Kian, alam naman natin, iba naman din talaga yung mundo ni Sian. Ay, ni Kian, ano. Although magkatunog Sian. Pero ako natatandaan ko yan nung araw sa X or sa Twitter, talagang parang kung sa ngayon trending yung ginagamit nating term, talagang pinag-uusapan sila kasi akala mo totoo yung mga bardagulan nila doon, nagsisiraan sila doon, naglalandian etc. But since as we vlog this, wala namang reaksyon na pinalabas si Sian, although may nakita ako na parang ni-repost ng mga netizen yung previous na mga bahagi ng usapan nila tungkol nga sa parang tinutukso or nilalandik ni Sian itong si Vice na syempre doon sa iba pinalalabas nila na baka nga nagkaroon pa nga daw ng something na ewan lang natin. Ako hindi ko rin alam, hindi ako aware. Pero since bakit kaya hindi niya tanongin si Kim Chiu? Charot! Dahil kung si Sian nga yung tinutukoy niya, sa industriya kasi mayroong ganung reputasyon si Sian. With all due respect. At bubusina ako at magpapasintabi sa'yo, Sian, na ang reputasyon niya ganun ay ganun. Dahil lalo pa, nagkaroon talaga ng impact or kumbaga sabihin natin ng value yung pangalang Sian Lim nung ma-involved naman talaga siya or malink siya kay Kim Chiu. Iyan ay hindi sweeping statement yan hindi rin generalization yan, kundi isang parang fact na nasaksihan din naman ng maraming taga-industriya na ang mga projects niya with Kim, series man yan or movies, ay talaga pinag-usapan sila to the point na ang lahat ng mga Kim C fans ay nagwi-wish na sana nga magkatuluyan sila. But syempre may ibang itinadhana ang tadhana. So yun na nga, as we all know, si Sian nagpunta sa Viva, nabigyan ng project, pinagkatiwala ang mag-direct ng ilang projects doon na sadly hindi rin naman nagtagumpay.
And na-involve siya na currently hanggang ngayon sila pa rin nung sinasabing parang co-producer na involved din sa showbiz na isang mayamang babae. And nabalitaan na lang natin lately, bago matapos ang June, na marami siyang pinapasalamatan at talagang sobrang proud siya dahil finally isa na siyang licensed commercial pilot na napakaganda. Ako talagang I took it parang wow, nadagdagan ng mga super gwapo at mahuhusay natin mga piloto na celebrities, and I'm sure dagdag pogi points sa isang Sian Lim na talaga namang alam naman natin na pinaghirapan niya. Although yung iba nagtatanong na parang napakadali naman daw. Alam mo naman sa aviation course, pag may pera ka, talaga yung dalang pinagkakabala mo, nakatuto ka doon, siguro in a short time talagang magiging mahusay ka rin, magiging piloto ka talaga. Dahil yung pag-aaral mo tuloy-tuloy. But anyway, going back doon sa issue nila ni Vice, alam mo masusundan pa ito, lalo pat si Meme Vice naman ngayon ay parang ginagamit niya uli ang kanyang isang mundo ng pagba-vlog para siguro nakikita niya. Ako nakikita ko to bilang bahagi ng proseso na pinagdadaanan niya na yun na nga sabi ko sa inyo, nagkukonsulta bilang nasa industriya siyang ganito, kinukonsulta niya yung mga experts in the field na para ma-divert at magkaroon ng tamang pag-process nung kung paano niya i-share ang pagiging icon niya sa showbiz, sa social media, at maraming naniniwala sa kanya, role model siya, at isa ito sa mga paraanan niya para alam mo, ipagpatuloy yung paggamit ng social media responsibly and positively. So, kung mayroong ganitong mga usapan at mga kumbaga kwentuhan na nangyayari dun sa kanyang vlog or sa channel, i-take natin yan bilang bahagi ng isang buhay na pinagdaanan ni Vice dahil siya mismo ang nagsasalita. Hindi natin alam. Although, wala naman talaga siyang pinangalanan. Again, magpapasintabi tayo rito, wala naman siyang binanggit na pangalan, pero lahat nga ng mga kumbaga ebidensya, lahat ng mga naniniwala at gustong maniwala ay si Sian Lim ang tinutukoy. Oo, totoo. So, kami, namin din ito at again, dahil nga sabi nga namin earlier na may ganong reputasyon si Sian Lim sa industriya na ito na ayaw namin gamitin yung salitang user pero nagagamit kasi bilang marami na ring mga kapwa niya celebrities ang nagsasabing somehow iba nga ang naging kultura bilang si Sian naman talaga ay lumaki abroad, so siguro very straightforward lang siya sa pagpapahayag at saka what you see is what you get. Ngayon, kung siya man yun, di bahala na. Hintayin natin kung kailan magsasalita ang isang Sian Lim tungkol dito sa queer baiting issue nila ni Vice Ganda at yung pagiging piloto niya ngayon na masayang-masaya siya. Ako tuwan-tuwa. Congratulations Sian sa bagong career na yan. At least, ang dami mong fallback ngayon. Nabalitaan kung may maliit kang negosyo. Plus, eto na nga, isa kang piloto. And I'm sure naman, may mga proyekto ka pa rin gustong gawin bilang actor man or director sa mga susunod na panahon yun sa Viva or sa labas or sa mga gustong magtiwala sa iyo bilang isang nasa showbiz, o di ba? And sana, hindi ko alam kasi sa tono ng mga pangyayari ngayon, hindi natin alam kung magkaibigan pa ba si Sian at saka si Vice ngayon or nag-uusap ba or may communication. Malalaman natin yan sa mga susunod na episode po dito sa Unbearable Channel. Nagpapasalamat po kami, Ideal Vision, Dr. Jessica DC, Mas Philippines, Well, Mama Sheikha Balrevilla, mga kapamilya ko dyan, Colonel Jundi Mayuga, sa mga lagi kong sinashoutout, Roger Esmer, si Jeric De Lucientos, Lee Reyes, si Ate Josie Johnson, Dagami, si Lolita de Dios Katsuki, si Lani Chulenko Michel, Lani Michel, si Bel Constantino, at si Marietta Green, mga kapwa ko, MU, Maritas University, sino pa? Bulgar Hataw, sino? Ay, sino? Si paborito ni Don Soki SFS, bigyan mo din naman daw siya ng mga Soki, kung napapanood mo to, yung si makeup artist namin, siya, hindi mo siya binigyan ng mga cookies na nahahay siya, no? Bongga daw yun. Anyway, maraming salamat mga ka-Team Unbettable dito sa Unbearable Channel. Magkikita-kita po tayo ulit. Bye-bye!